Magandang buhay mga bata! Maligayang pagbabalik sa ating Mother Tongue-based class. Ang ating paksang aralin para sa araw na ito ay pagbibigay ng reaksyon o opinyon sa mga balitang lokal at impormasyon. Ano-ano ba ang ating mga tatalakayin tungkol sa ating paksang aralin? Una, pagbibigay ng tamang reaksyon sa mga balitang lokal, impormasyon at propaganda tungkol sa paaralan at mga gawain sa pamayanan. Kalawa, tatalakayin din natin kung paano ang tamang pagpapamalas ng pagiging magalang at mahinahon sa pagtanggap ng saloobin o reaksyon sa isang balitang lokal, issue at impormasyon. Bago natin simulan ang ating aralin, sagutan muna natin ang ating unang pagsubok. Ang panuto ay, piliin ang letra ng tamang sagot at isulat sa malinis na papel ang iyong napili. Para sa unang bilang, ito ay isang ulat ng napapanahong pangyayari at maaaring ibinalita sa pamamagitan ng radyo, telebisyon at pahayagan. A. Aralin, B. Balita, o C. Kwentong bayan. Ang tamang sagot ay titik B. Balita. Para sa ikalawang bilang, ito ay isang sariling paniniwala tungkol sa isang bagay. A. Balita, B. Opinyon, o C. Impormasyon. Ang wastong sagot ay titik B. Opinyon. Para sa ikatlong bilang, ito ay naglalahad ng mga faktwal na impormasyon o katotohanan kung ano ang nasaksihan, narinig, nabasa o natuklasan. A. Editorial, B. Reaksyon, o C. Refleksyon. Ang tamang sagot ay titik A. Editorial. Para sa ikaapat na bilang, ito ay isang uri ng balita na isang kaganapan na inaasahan o nakatakda gaya ng kompetisyon, konsyerto, at iba pa. A. Balitang lokal, B. Balitang nasyonal, o C. Balitang di inaasahan. Ang tamang sagot ay titik A. Balitang lokal. Para sa ikalima at huling bilang, ito ay tumutukoy sa mga balitang hango sa isang palagian o pirmihang pinagkukunan. A. Balitang inaasahan, B. Balitang itinalaga, o C. Pangunahing balita. Ang wastong sagot ay titik C. Pangunahing balita. Ngayong nasagutan na natin ang unang pagsubok, tandaan na ang bawat tanong ay may kinalaman sa ating paksang aralin. Matapos ang pagsasagot natin sa unang pagsubok, sagutan naman natin ang ating pagbabalik tanaw, kung saan tinalakay natin sa nakaraang aralin ang tungkol sa panghalip pananong. Para sa panuto, piliin sa kahon ng wastong panghalip pananong na bubuo sa pangungusap na patanong. Maaaring higit sa isang beses gamitin ang mga pagpipilian. Ang ating mga pagpipilian ay sino, ano, sino-sino, ano-ano, kanino, at alin. Para sa unang bilang, patlang ang sumundo sa iyo sa paaralan. Ang sagot ay sino.
Para sa ikalawang bilang, patlang ang relihiyon ng karamihang Pilipino. Ang wastong sagot ay ano? Ano ang relihiyon ng karamihang Pilipino? Para sa ikatlong bilang, patlang galing ang kopya ng aralin na hawak mo. Ang wastong sagot ay kanino? Kanino galing ang kopya ng aralin na hawak mo? Para sa ikaapat na bilang, patlang ang ginagamit mong libro sa pagsasagot ng takdang aralin. Ang tamang sagot ay alin. Alin ang ginagamit mong libro sa pagsasagot ng takdang aralin? Para sa ikalimang bilang, patlang ang mga imbitado sa handaan sa darating na Sabado. Ang wastong sagot ay sino-sino. Sino-sino ang mga imbitado sa handaan sa darating na Sabado? Para sa ika-anim at huling bilang, patlang ang mga gamit na iuuwi natin sa probinsya. Ang wastong sagot ay ano-ano. Ano-ano ang mga gamit na iuuwi natin sa probinsya? Sana ay nasagutan niyo ng tama ang lahat ng katanungan sa ating pagbabalik-aral para na rin hindi niyo malimutan ang ating nakaraang aralin. Dahil nasagutan na natin ang unang pagsubok at ang ating pagbabalik-tanaw, simulan na natin ang pagpapakilala sa ating aralin. Ang pagbibigay ng reaksyon ay mahalaga sa anumang kaisipang nabasa o narinig, maging ito'y sumasalungat o sumasang-ayon upang mapalawak at mabigyan diin ang kaisipang ipapahayag sa anumang binabasa. Sa bawat mababasa natin ay mahalagang magbibigay tayo ng reaksyon o kaya ay sa ating narinig, maging ito man ay mabuti o masama. Ito ay isang mabuting kasanayan dahil na ipapahayag natin ang saloobin, opinyon o pananaw hinggil sa kaisipang inilahad. Sikapin lamang na maging magalang upang maiwasan ng makasakit ng damdamin. Sa pagbibigay ng reaksyon, opinyon, pananaw at saloobin, maaaring gumamit ng mga salita o parirala tulad ng una, sa aking palagay, pangalawa, sa nakikita ko, pangatlo, sa pakiwari ko, pang-apat, kung ako ang tatanungin, panglima, sa ganang akin, at panghuli, para sa akin. Palawakin natin ang ating kaalaman tungkol sa paksang aralin sa pamamagitan ng pagbasa ng isang editorial. Tandaan na ang editorial ay naglalaman ng mga paktwal na impormasyon na ating naririnig o nakaobserbahan. Ang pamagat ng ating babasahing editorial ay Kabataan, Alila ng Teknolohiya. Sa ating pagbabasa mga bata, dapat ay unawain at basahin mabuti ang nasa screen. Simulan natin. Malaki na nga ang iniunlad ng teknolohiya. Mas nagiging moderno na ang lahat at hindi maikakailang lumalawak na ang ating kaalaman tungkol sa mundo at ito ay dahil sa modernong panahong kinabibilangan natin ngayon. Kahit saan tayo lumingon, halos lahat ay may dalang gadgets. Lahat ay nakikisabay sa uso. Talagang ang nabago na ng teknolohiya ang mundo at kasabay nito ang malaking pagbabago ng mga kabataan. Marami rin namang magagandang epekto ang teknolohiya.
umunlad ang antas ng libangan, mas napapadali ang pagresponde sa mga kaganapan, maraming gawain na ang maaaring gawin at mabilis pa itong natatapos at mas napapatibay at umuunlad pa ng gusto ang komunikasyon. Dumarami na rin ang mga gadgets gaya ng cellphones, laptops, iPads, at marami pang iba. Kaya nga't marami na ang naeengganyo at sinasariwa ang kakayahang hatid ng teknolohiya, lalo na ang mga kabataan. Ngunit ano na nga ba ang epekto ng teknolohiya sa mga kabataan? Dapat ba nating isisi dito ang unti-unting pagkawala ng kanilang mga mabubuting ugali? Malaki ang pagkakaiba ng ugali ng mga kabataan noon at ngayon. Maaaring dahil ito sa pagkakaroon ng malawak na pagkakataon upang maipakita at maipakilala ang sarili sa pamamagitan ng teknolohiya. Mapapansin na nagiging tamad na ang mga naituturing nating mga pag-asa ng bayan. Ngayon, paano na nila magagampanan ang tungkulin bilang pag-asa at kinabukasan ng bansa kung sila mismo ay nahihirapang umalis sa kanilang upuan habang pinipindot ang cellphones at nakaupo sa harap ng kanilang computers? Yan ang editorial na ating binasa. Ngayon, pagpatuloy natin ang aralin sa pamamagitan ng pagsagot ng mga tanong tungkol sa binasang editorial, kasama dito ang pagpapaliwanag tungkol sa ating paksang aralin. Bago natin simulan ang pagsagot sa tanong at magbigay ng reaksyon, alamin muna natin ang kahulugan ng reaksyon. Ang reaksyon ay damdaming nagpapakita ng pagsang-ayon, pagsalungat, pagkatuwa o pagkadismaya sa mga balita, issue o usapan. Magbigay tayo ng isang halimbawa ng tanong base sa ating editorial na binasa na Kabataan, Alila ng Teknolohiya. Ang tanong ay, ano ang iyong reaksyon sa sinabi ng manunulat na nagiging tamad na ang mga kabataan ngayon? Sa ganitong klase ng tanong, kayo ay pwedeng magkaroon ng iba't ibang klase ng reaksyon, katulad ng masaya, naiinis, nagagalit, at nalulungkot. Ang reaksyon ay laging kakambal ng pagbibigay ng opinyon. Ngayon, ano ba ang opinyon? Ang opinyon ay sariling palagay, pananaw o saloobin sa isang balita o issue na napakinggan. Balikan natin ang halimbawa natin sa tanong tungkol sa editorial na ating binasa na Kabataan, Alila ng Teknolohiya. Ang tanong ay, ano ang iyong reaksyon sa sinabi ng manunulat na nagiging tamad na ang mga kabataan ngayon? Sa bahaging ito, kayo ay maaaring magkaroon ng iba't ibang opinyon. Sa pagkakataong ito, gagamitan natin ng mga magagalang na salita ang bawat opinyon na maaari nating ipahayag. Tingnan natin ang mga halimbawang sagot. Una, sa palagay ko, tama ang kanyang naobserbahan dahil halos lahat ay makikita na agad kapag gumamit ng gadgets. Ang magalang na pananalita na ginamit natin sa pagbibigay ng opinyon ay sa palagay ko. Kalawang halimbawa, kung ako ang tatanungin, nasasabi ito ng manunulat dahil hindi na pahirapan ang paghahanap ng impormasyon na kailangan natin kumpara sa panahon noon. Ang magalang na pananalita na ating ginamit ay, kung ako ang tatanungin. Para sa ikatlong halimbawa, para sa akin, magiging tamad lamang ang isang kabataan kung iaasa niya lahat ng kailangan niya sa kakayahan ng gadgets. Ang magalang na pananalita na ginamit natin ay para sa akin. Para sa ikaapat na halimbawa, sa pakiwari ko ay nais lamang iparating ng manunulat sa atin na kaya nang ibigay ng gadgets ang halos lahat ng kailangan nating impormasyon. Ang ginamit natin na magalang na pananalita ay sa pakiwari ko.
Tandaan na kailangan nating gamitin ang magagalang na pananalita sa pagbibigay ng reaksyon o opinyon para maiwasan ang gulo o away. At ito rin ay pamamaraan para magbigay respeto para sa ibang tao na may sariling opinyon o reaksyon sa napakinggang issue o balita. Dahil natutunan na natin ang kahulugan ng reaksyon o opinyon at nalaman na rin natin ang mga magagalang na salita na maaari natin gamitin, ngayon naman tayo ay manonood ng isang paalala. Panuto, panuorin at unawaing mabuti ang maikling paalala tungkol sa COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Naunawaan niyo ba ang mensahe na nais iparating ng maikling paalala na ating ipinanood? Ngayon, gamitin natin ang mga detalye sa paalala para sa pagbibigay ng reaksyon o opinyon. Tingnan natin ang una. Sa aking palagay, mas makabubuti ang pananatili natin sa loob ng bahay kaysa mamasyal sa mga lugar na maraming tao. Ang ating ginamit na magalang na pananalita ay sa aking palagay. Pangalawa,
Sa pakiwari ko ay humahanap na ng solusyon ang ating pamahalaan para malutas ang problema ngayong panahon ng pandemya. Ang ating ginamit na magalang na pananalita ay sa pakiwari ko. Kasunod nito, kung ako ang tatanungin, dapat talaga ay lagi tayong nagsusuot ng face mask at face shield para sa pansariling proteksyon sa novel coronavirus. Ang ating ginamit ay, kung ako ang tatanungin. Kasunod nito, sa nakikita ko, ang sitwasyon ng ating bansa ngayon ay hindi pa rin ligtas sa sakit na dala ng novel coronavirus. Ang ating ginamit na magalang na pananalita ay, sa nakikita ko. Para sa susunod, lubos kong pinaniniwalaan na matatapos rin ang pandemyang ito kung magtutulungan tayo. At panghuli, kung hindi ako nagkakamali ay mayroon ng bakuna na inihahanda upang maiwasan ang novel coronavirus. Ang ginamit nating magalang na pananalita ay lubos kong pinaniniwalaan at kung hindi ako nagkakamali. Uulitin ko, tandaan na ang paggamit ng magagalang na pananalita ay makakatulong para tayo ay makaiwas sa away o sa gulo at paraan na rin ng pagbibigay respeto sa mga taong may sariling reaksyon o opinyon. Tandaan din na ang pinanood nating paalala ay para na rin sa ating pang-araw-araw na kaligtasan. Sana ay naunawaan nyo ang ating paksang aralin. Ngayon, subukan natin kung masasagot na natin ang gawaing isa. Sagutin ng dapat o hindi dapat ang sumusunod na pahayag batay sa iyong sariling pananaw. Para sa unang bilang, dapat makialam sa mga isyong maaaring makaapekto sa iyong bansa. Ang maaari nating isagot ay dapat dahil mahalaga na tayo ay may alam din sa mga nangyayari sa paligid natin lalo na kung ito ay makakaapekto sa ating sariling bansa. Pangalawa, mag-post sa social media ng mga katawa-tawang reaksyon tungkol sa isyong COVID-19. Ang maaari nating maisagot ay hindi dapat dahil ang pagpo-post ng katawa-tawang reaksyon ay makakasama para sa ating pagkatao. Para sa ikatlong bilang, tumulong sa pamamahagi ng tamang impormasyon tungkol sa pandemya. Ang maaari nating isagot ay dapat dahil kailangan nating ibahagi sa iba ang nalalaman natin para sila ay maging ligtas din. Para sa ika-4, makipag-away o makipagtalo upang maipahayag ang iyong saloobin tungkol sa issue na nakapagdadagdag kaalaman tungkol sa mga pangyayari sa ating bansa. Ang maaari nating isagot ay hindi dapat dahil walang napupuntahang maganda ang pakikipagtalo at pakikipag-away dahil sa iisang issue na ating naririnig. Ngayong nabasa at nasagutan na natin ang gawaing isa, ano naman ang mga mahalagang bagay na dapat nating tandaan tungkol sa paksang aralin natin na pagbibigay ng reaksyon o opinyon. Dapat nating isaisip at unawain na ang pagbibigay ng reaksyon o opinyon ay isang mabuting kasanayan dahil na ipapahayag natin ang saloobin, opinyon o pananaw hinggil sa kaisipang inilahad. Sikapin lamang na maging magalang upang maiwasan ang makasakit na damdamin. Sagutan naman natin ngayon ang gawain 2. Ang panuto, basahin at unawain mabuti ang bawat pahayag. Isulat sa malinis na papel ang titik ng wastong sagot. Para sa unang bilang,
Naglubsad ng proyektong pera sa basura ang eco-savers ng paaralan upang maging malinis ang kapaligiran at kumita ng pera buhat sa mga basurang itinatapon ng mga mag-aaral. A. Walang pakialam ang mga mag-aaral sa inilunsad na proyekto. B. Nalutas ang problema sa maruming kapaligiran at kumita pa ng pera. C. Lalong dumami ang mga nagkalat na basura sa paaralan. Ang maaaring maging reaksyon natin dito ay titik B. Nalutas ang problema sa maruming kapaligiran at kumita pa ng pera. Para sa ikalawang bilang, isang gabi, hindi makatulog si Chris. Ayaw maalis sa kanyang isipan ang usaping patitigilin siya sa pag-aaral dahil sa kakulungan ng internet at gadgets na gagamitin. A. Pabor siya sa pasya ng kanyang nanay. B. Nagbibiro lang ang kanyang nanay. O C. Mag-iisip siya ng paraan upang maipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Ang magandang reaksyon o opinyon na maaari nating ibigay ay titik C. Mag-iisip siya ng paraan upang mapagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Para sa ikatlong bilang, gutom na gutom sina Mary at Diane galing sa paaralan. Tamang-tama, naluto na rin ang pagkain inihanda ng kanilang kapatid at agad inihain para sa kanila. A. Natugunan ang gutom ng kanilang nararamdaman. B. Naubos na lahat ang pagkain. O C. Silang dalawa ang nagluto pagdating sa bahay. Ang maaaring reaksyon dito ay A. Natugunan ang gutom na kanilang nararamdaman. Para sa ikaapat na bilang, mula sa ibang bansa si Cassie. Bagong lipat siya sa paaralan. Sabi ng kanyang kaklase, huwag siyang kausapin ng Ingles upang matuto siyang magsalita ng wikang Filipino. Hindi nila alam na wikang Filipino ang ginagamit nila sa bahay sapagkat mga Pilipino ang kanyang mga magulang. A. Kailangan hindi ka agad mag-isip na patapos, dapat alamin at kilalanin ang baguhan. B. Hayaan ang bagong dating ang lumapit. O C. Iwasan na mapalapit sa baguhan. Ang reaksyon na maaari nating ibigay dito ay titik A. Kailangang hindi ka agad mag-isip ng patapos, dapat alamin at kilalanin ang baguhan. Para sa ikalima at huling bilang, unang araw ng pasukan, maagang gumising si Beth at nasasabik nang pumasok. Tinawag sila ni Binibining Francisco upang magpakilala. Hindi nakapagsalita si Beth. A. Hindi nakinig si Beth sa kanyang guro sapagkat siya ay naglalaro. B. Nahihiya siya sa kanyang mga kaklase kaya hindi siya nakapagsalita. O C. Tumalikod siya sa guro at mga kaklase. Ang reaksyon na maaaring ibigay ay titik B. Nahihiya siya sa kanyang mga klase kaya hindi siya makapagsalita. Nasagutan niyo ba ng tama ang lahat ng tanong sa ating gawain? Ngayon, ipagpatuloy natin ang pagsasagot sa ating pangwakas na pagsusulit. Para sa panuto, basahin ang mga pahayag. Piliin ang titik ng wastong sagot. Isulat ito sa malinis na papel. Para sa unang bilang, sa mga liblib na puok, ang mga manggagamot ay kailangan na kailangan. A. Malaking pera ang kikitain sa liblib na lugar. B. Napakarami ng doktor sa syudad. C. Dumulog sa pamahalaan at humingi ng doktor na ipapadala doon. Ang opinyon na maaari nating ibigay ay C. Dumulog sa pamahalaan at humingi ng doktor na ipapadala doon. Para sa ikalawang bilang,
Naibibigay ng magulang ang lahat ng pangangailangan ng kanilang mga anak. A. Baliwalain ang binigay ng mga magulang. B. Huwag humingi sa mga magulang. O C. Magpasalamat sa magulang. Ang magandang opinyon na maaari nating maibigay ay titik C. Magpasalamat sa mga magulang. Para sa ikatlong bilang, ginagawa lahat ng kagawaran ng edukasyon upang matugunan ang pangangailangang pangkaalaman ng mga mag-aaral ngayong may pandemya. A. Nakaisa sa mga programa ng kagawaran ng edukasyon. B. Walang ginawang pagkilos upang malutos ang suliranin. O C. Ipagpatuloy ang nakasanayan. Ang angkop na opinyon na maaari nating ibigay ay titik A. Makiisa sa mga programa ng kagawaran ng edukasyon. Para sa ikaapat na bilang, patuloy pa rin ang pagdami ng mga nagkakasakit ng coronavirus kahit na patuloy pa rin sa pagpapaalala ang kagawaran ng kalusugan at pamahalaan. A. Malakas ang kanilang resistensya laban sa sakit. B. Marami pa rin ang hindi sumusunod sa social distancing at pagsuot ng face mask. O C. Baliwala sa mga tao ang mahawa ng sakit na COVID-19. Ang maayos na opinyon na maaari nating maibigay dito ay titik B. Marami pa rin ang hindi sumusunod sa social distancing at pagsuot ng face mask. Para sa ikalima at huling bilang, walang tigil ang buhos ng mga taong nais umuwi sa kanya-kanyang probinsya ngayong may pandemya. A. Takot silang mahawaan ng sakit na COVID-19. B. Masaya ang pamumuhay sa probinsya. O C. Wala na silang makain dahil sa kawalan ng trabaho sa lungsod. Ang pinakaangkop na opinyon na maaari natin ibigay ay titik C. Wala na silang makain dahil sa kawalan ng trabaho sa lungsod. Diyan nagtatapos ang ating mga gawain. Nasagutan niyo ba lahat ng tama? Sana ay may naunawaan kayo sa ating paksang aralin na tungkol sa pagbibigay ng reaksyon o mabuting opinyon. Dito na nagtatapos ang ating aralin tungkol sa pagbibigay ng reaksyon o opinyon. Muli, maraming salamat. Ako si Binibining Crisel Ladja. Paalam!